We are truly blessed with a happy good afternoon to pray, praise, and worship our Lord Jesus Christ. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Matthew chapter 5, verse 6. Welcome to Shalom International Catholic Charismatic Foundation Incorporated under the supervision of our spiritual director, Reverend Father R.G.C. Gariba, OFM. Mabagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Narito upang dumulog para sa banal na presensya ng ating Panginoon. Amen. Sa mga sandaling ito po ay inaanyayahan po natin ang kaunisan na tumayo. At simulan po natin ang gawain ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin tanggapin ang ating puso, ang dalisay at banal na Espiritu. Upang tayo pangunahan sa awit 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nagkakangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa upang matanda, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukubat niya sa liwig ng kanyang malabal na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya na pagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusok, pagsapit ng araw. Di sa ano pa ang darating na salot, pagkagat ng digit. Di ka matatakot sa kasamaang mga araw o dumating. Kahit nakabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa pananood, iyong namamasdan. Kaya ang masasama ay makikita mo pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong pinapagkalabas ng galang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y nataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daragal. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako, ikaw ang paroon, pinang-ingatan.
Hindi mo saktaan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente, di yung mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa amin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilali. At sila'y tumawag, laging handa ako at sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung ay kilahil ay sasamuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay harangalan. Sila'y tinigil ko at galantipalaan ang habang buhay at nakatitilak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Praise God. Thank you, Sister Cherish, sa iyong pamuna. Ngayon naman, handa na po ba ang lahat na magpuri at mag-awit sa Panginoon? Amen! 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 Praise God. Sabay-sabay po tayong umawit para sa Diyos sapagkat tayo'y malayang-malaya na dahil sa Kanya.
Praise God. Sa mga sandali dito naman po ay inaanyayahan ko pong lahat na itaas po ang ating kamay at damahin natin ang katapatan at pag-ibig ni Kristo sa ating mga puso. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay sa aming puso, sa aming buhay. Papurin pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin,
Okay, hallelujah, Jesus. Praise God. Sabay-sabay po tayong magsabi ng Amen. Amen! Yes. Ngayon naman po, ay bago tayo dumako sa pakikinig sa salita ng Diyos, ay tinatawagan ko po ang ating sister na magpapahayag ng kanyang testimony ng kanyang buhay. Sister LJ De Vera. Ano po natin siya? Masaya po tayong lahat. So, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayon po, dito ako sa harapan para magbigay patunay na ang Diyos ay nandiyan sa atin palagi na gumagabay siya sa atin sa araw-araw po. Simulan ko na po na para mapatunayan ko po na yun nga po, nandiyan lagi si Lord na nag-guide sa atin sa araw-araw. Ako po kasi dati bilang isang estudyante po, ang gusto ko po talaga sa buhay is lagi po makasama sa top na palaging kasama, laging may honors po. Dati po kasi kahit na nadadaan ako sa mga tinuturo sa amin sa bawat asignatura, may isang time talaga na hindi ko naiwasan na ipagkumpara yung sarili ko dun sa ibang tao na nakakapasok sa with honors, gano'n. Kasi nga, naisip ko dati na paano ko ba mas pabubutihin pa yung sarili ko and paano ba na magiging proud sa akin sila mommy, tsaka si daddy. Kaya pagtuto ko ngayon ng high school, with the guidance of not only my parents and by the love and the guide of the Lord, nakakapasok po ako ngayon sa with honors and then right now po still consistent top 1 po sa buong school. So yun lang po. Thank you. Palakpakan naman po natin si Sister LJ, consistent top 1 by the guidance and the dahil sa Panginoon. Kumapit lang siya sa Panginoon. Nag-pray siya nang nag-pray para maging with honors. Yeah. Pati MC natin with honors. Ngayon, handa na po bang lahat na makinig sa salita ng Diyos? Yes! Handa na po tayong lahat, tatawagin ko na po ang ating Woman of God, Sister Mary Joy Towal. Dalapakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ayan, nais mo pagpalang hapon po, mga kapatid dito sa Santa Rosa Chapter. Pero bago po tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, tayo po yung magsayo at tayo po yung manalangin. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Alam, Diyos Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, O God. Panginoong Diyos Ama, kami po ibusan ng pagpasalamat sa araw at oras na ipinagkaloob po ninyo sa amin. At indeed, this is the day that you have made. We will rejoice and be glad at it. Salamat, Ama, sa pagbiligay ng oportunidad na mag-share po ng hallelujah, ng banal po salita na nagdudulog po sa amin ng kagalingan, pag-asa, ng buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Ama, sa mga kapatid ko nandito sa Santa Rosa, O God. Tunay nga, Lord, na hindi aksidente, Panginoon, na naparito ang inyong mga lingkod, Panginoong Diyos Ama. Kayo lamang po siyang maihayag, mapasalamatan, malawalhati, madakila sa araw na ito. Ama, at may this place your holy ground, O God. Patuloy, Lord, na buksan po ninyo ang aming spiritual eyes, spiritual ears, spiritual hearts, Panginoon. I-focus niyo lamang po kami sa aming mapapakinggan, sa mai-share po ng banal mong salita sa araw na ito. At ito po ang nagkamay sa naming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Cristo, kasama ng banal na Espiritu, ang natin magsabi ng Amen. Amen. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Ayan. Wow. What a privilege po na makapag-share po ng banal na salita ng ating Panginoon.
Panginoon. Sige po, hindi ko na po patatagalin pa. Okay. At babasahin ko po ang ating salita ng ating Panginoon na ating pagbubulay-bulayan sa Mateo chapter 4, verses 12 to 17. Ulitin ko po, Mateo chapter 4, verses 12 to 17. Ito po yung simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit, hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum, na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon. Pinupuri na natin ang ating Panginoon. Amen. At Panginoong Diyos Ama, patuloy pong pagpalain ang inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa araw at oras na ito. Hallelujah. Salamat naman. At ating pong pagsasaluhan, mga kapatid, when our lives gets darkened, Jesus is our great light. Amen. When our lives gets darkened, Jesus is our great light. Alright. Ngayon po, himay-himayin po natin kung ano po yung nais, no? Itumbok, ano pong mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat sa mga oras na ito. Ito po ay simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. But before that, atras po tayo sa pinakataas, sa chapter 4 ng Mateo, ay siya po ay nagkaroon ng pagsubok, which is the pagtukso sa kanya. 40 days, 40 nights, napagtagumpayan po niya ito. Kahit anong tukso ng dyablo, is wala po siyang walang kapangyarihan si Satanas sa kanya. Dahil ang focus naman po niya, mga kapatid, ay ang kalooban, masunod ang kalooban ng ating Panginoong Ama sa kanyang buhay. And now, ito na po yung this is the preparation ng ating Panginoong Jesus na siya ay magsisimula ng maglingkod. At sige po, ating pong himay-himayin. Yan. Nung verse 12 po, sabi po dito, nang mabalitaan si Jesus, nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Verse 13, ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa bayan ng Capernaum, na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Neftali. Alright. Dito po, ipinapakita po, mga kapatid, na merong strategy ang Panginoong Diyos Ama upang maabot, upang ma-fulfill ang propesiya na ang Mesiyas darating sa Neftali and Zebulun. Ano kaya ang meron sa Neftali at sa Zebulun? Sige po, historical background po tayo. Pumunta po tayo sa ancient times. Alright? Ancient times. Okay. Dito po sa baybayin ng lawa ng Galilea, sakop ng Zebulun at Neftali, ito po yung mga anak ni Jacob. Alright? Dalawa sa 12 na anak ni Jacob. Okay. Ngayon, sabi po dito sa propesiya, sa verse 14, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta
lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. In verse 14 hanggang verse 16, this is the prophetic fulfillment, which is mababasa po sa Isaías. Punta po tayo sa Isaiah chapter 9, verse 1 to 2. Sabi po dito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Praise God. Mga kapatid, sa ating buhay, kapag tayo ay nananatili sa kadiliman, nadilimlan ang ating mata, ang ating kaisipan, ang ating puso, tunay nga na hindi tayo malilimutan ng ating Panginoon. Imagine po ninyo ito, no? In the ancient times, bago pa dumating ang Mesiyas, matagal na panahon silang nasa kadiliman. Matagal na panahon na sila ay talagang nakalubog sa kasalanan. Why? In the old times, kung mababasa po natin sa Old Testament, yung Zebulun at ang Neftali talagang nagkasala sa Diyos. Ngayon, may consequence na nangyari. Hindi sila sumunod sa utos ng Panginoon. Alright? Dahil doon, pinahintulutan ng Panginoon na sila sakupin. At, mga kapatid, merong 10 utos na nakapaloob doon na yung greatest commandment, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Wala nang ibang Diyos kundi ang Panginoong Yahweh lamang. Ngayon, hindi nila ito nasunod. Kaya nakalagay po dito, mga kapatid. Alright. Sa 15, muli po, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng malingning na ilaw sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan. Alright? Yun po yung naging consequence ng hindi pagsunod sa Diyos sa kanyang utos. Alright? At hindi sila kinalimutan ng Panginoon. Amen. Hindi sila kinalimutan ng ating Diyos. May perfect timing ang ating Panginoon. Amen. Gayon din po, mga kapatid, sa ating buhay. Noong una ay hindi pa natin natanggap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Saan tayo? Nalugmok sa kasalanan. Tayo'y naalipin sa pagkakasala. And, mga kapatid, ang Panginoong Diyos Ama na mismo ang gumawa ng kapamaraanan. Ano yung kapamaraanan na yon? Isinugo niya ang kanyang buktong na anak na si Jesu Cristo, na kung sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliligtas sa kasalanan. Amen. And that is the very good news. Mga kapatid, hindi tayo nalilimutan ng ating Panginoon. Praise be the name of the Lord. Kaya, mga kapatid, itong pagpulay-pulayan pa po natin. Alright. Sa prophetic fulfillment, siya ang tinatawag na
prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Wow! At ang dala-dala ng Prince of Peace, siya ang light. In Him there is no darkness. Sabi po sa John chapter 1 verse 44 hanggang 5. Sige po, basahin natin. 1 chapter 1 verse 4 hanggang 5. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Tunay nga, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesus ang tunay na liwanag. This is a metaphor. It only means the Savior. Ang ating Panginoong Jesus lamang ang siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Praise the Lord. At ipinatotohanan pa po ito sa chapter 8 ng John, verse 12. Ito po ay patotoo tungkol kay Jesus. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Amen. Ano po ang nais ng ating Panginoon? Mag-illuminate, pag-ilawan ang ating mga minds. Alisin ang talukbong sa ating mga mata, spiritually. Dahil ang Diablo, ang kalaban na naghahari dito sa mundo, ay tinalukbong ang ating mga mata upang hindi natin makita ang tunay na kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil ano nga ba ang Diablo? Ano nga ba ang kanyang word dito? The thief comes to kill, to destroy, at magnakaw. Pumatay, magnakaw, mangwasak. Yun ang trabaho ng Diablo. But praise be to God! Dahil sa sugdo ng biyaya, grasya at habag ng ating Panginoong Diyos Ama, ang ating Panginoon ay sinubo niya. Amen. Ngayon ang kapatid sa ating buhay, opo, maraming pagsubok, maraming problema na didirimla ng ating mga kaisipan sa ating mga nakikita. Pero saan ba tayo tututo? Saan po ba tayo mag-focus? Ang salita ng ating Panginoon. Your word is a lamp to our feet and a light to our pathway. Psalm 119, verse 105. Kaya ang nais ng ating Panginoon, mag-focus lamang po tayo sa kanyang mga salita. Amen. At sabi mo po dito, the light was now active among men. If they would see it and follow him, they would have the light of life. Isaiah's prophecy was fulfilled for a light hard dawn in the land of darkness. Naparito na ang ating Panginoong Jesus. Naparito na ang tunay na ilaw ng sangkatauhan. Kaya sabi po dito sa chapter 70, verse 17 ng chapter 4, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ngayon, punta po tayo sa verse 12, nakulong si John the Baptist. Ngayon, ipinagpatuloy ng Panginoong Jesus na nag-iimbita siya sa lahat ng taong naroroon, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Which means, si Jesus, siya na yung Mesiya na hinihintay ng mga Hudyo. Siya na yung tagapagligtas na hinihintay ng mga Hudyo.
Okay. Punta po ulit tayo sa Juan. Chapter 1, verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aagis ng kasalanan ng sanlibutan." Verse 30. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang ilaw ng sangkatauhan, mga kapatid. At inulit pa po ito ni John the Baptist sa 35. Kasama na ang kanyang mga alagad. "Behold, the Lamb of God." At sinabi po ito ni John the Baptist sa kanyang mga alagad, which is Andrew, Simon Peter's brother. And they begin to follow our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. At nais ng ating Panginoon, mga kapatid, na hindi tayo malugmok, hindi tayo malapa muli sa kumunoy ng kasalanan. Dahil alam na alam ng ating Diyos na kapag tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, mga kapatid, alam na alam niya ang tiyak na kapahamakan. Saan to po papatungo? Kundi sa walang hanggang kapahamakan, which is the hell. Alright. Kaya ang ating Panginoong Diyos Ama, para bagang isang sigat ng araw, walang naitatago sa kanyang banal na harapan. Lahat ay hayag at lantad. Lahat na nasa isip natin, nasa puso natin, sa buong pagkatao natin, ay alam na alam niya. Kaya naparito siya, mga kapatid, upang tayo ay ma-enlighten, makawala sa kasalanan, maligtas sa kasalanan, bigyan ng heavenly wisdom, at tayo ay mamuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ay Jesus is always inviting us. Kung meron man po tayong pagkakasala, ay ating i-repent. What do we mean by repentance? Ito ay pagtalikod sa ating pagkakasala at hindi na natin muling gagawin pa. And after that repentance, bibigyan niya po tayo ng lilinisin na po niya tayo, mga kapatid. Sanctification. At ang ating buhay ay maging kagaya ng ating Panginoong Jesus. Nung natanggap na natin ang kaligtasan, nung sumampalataya na tayo sa ating Panginoong Jesucristo, binigyan na po niya tayo ng isang gawain. Which means, mababasa po natin dito sa Matthew chapter 5, babasahin ko po sa verse 13, "Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong
talagang ng bangat. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Natanggap na natin ang kaligtasan, ang good news, ang great news ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang ating gagawin? Maging isang ilaw tayo ng sanlibutan. Hindi lamang po dito sa church, sa loob ng church, kundi sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng taong ating makakasalamuha. Yun ang nais ng ating Panginoon, maging ilaw tayo ng sanlibutan. Pansinin po natin, no, sa mundong ito, grabe, pasama ng pasama, padilim ng padilim. Ang daming paggawa ng diablo na hindi maganda. Pero maraming salamat sa ating Panginoon dahil meron po siyang salita. It will enlighten us. It will open our spiritual eyes to understand kung ano yung kalooban niya sa ating lahat. Amen po ba? Kaya gamitin natin, mga kapatid, kung ano yung natanggap natin sa ating Panginoon, which is the gospel, the very good news, yun po ang ating i-share sa iba. And now, we are also the light. Tayo ang ilaw. Ang dala-dala natin ay ang salita ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. At sabi pa po dito, balikan ko naman po yung bakit sinabi po dito na yung lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali ay ang mga taong nandoon nasa kadiliman at nakatira sa dilim ng kamatayan. Balikan ko po yung case nila, no? Sila po ay sa ancient times po, ito po yung dark place ng Israel. At itong land na to, original, na binigay sa tribes ni Asher, Zebulun, at ni Naphtali. But contrary to God's command, Zebulun and Naphtali failed to remove all the Canaanites from their territories. At sabi po dito, consequently, from the beginning, these unfaithful Jewish people suffered the problem of mixed marriages, halong pagpapakasal sa Hudyo at sa hindi Hudyo, sa mga Canaanites at sa mga Hudyo. And the inevitable pagan influence of the Canaanites. Ayaw ng ating Panginoon na ma-mix, na mahalo ang hindi Hudyo. Dahil ito ay kasalanan sa kanyang harapan. Dahil ito ay hindi nakalulugod sa kanyang paningin. Ang nais niya, pure Jew. Purong Hudyo. Dahil kapag na-mix, hindi na ang Panginoong Diyos ang focus nila, kundi ang mga idolo ng mga Canaanites. Kaya ayaw ng ating Panginoon. Ganyan din sa ating buhay, mga kapatid. Bagaman, naaakit tayo sa worldly influence na hindi nasasakop ng ating Panginoon, meron po tayong consequence. Kapag na-influensyahan tayo ng hindi kalugod-lugod sa ating Diyos, tunay nga, mga kapatid, may consequence po tayo. Kaya naman, napakabuti ng ating Panginoon. Imagine po ninyo, no? I just want to share my life po, no? 33? 33 years old. Alright, 32 years old. At ako ay na-influensyahan ng
kalugod-lugod sa ating Panginoon. At in my years, grabe po yung mga naranasan, grabe po yung mga pagsubok, mga problema. Hindi ko ma-explain. Akala ko wala ng pag-asa. Akala ko hanggang ganito na lang ako. But then, Jesus made a way. He always makes a way. For me, for you, to be saved. Ayaw ng ating Panginoon na tayo, mga kapatid, ay malugmok sa pagkakasala. Ayaw ng ating Diyos na mapariwara ang ating mga buhay. Ayaw ng ating Panginoon na at the end of the day, tayo ay mapupunta lamang sa impyerno. Kaya ang dami niyang ginamit. Siya mismo ang umabot. Hindi lamang sa akin, kundi sa inyo. May ginagamit siyang mga tao, mga kapatid. Kaya, laking pasasalamat ko, I am so grateful that in my years, sobrang tagal nun. Pero inabot pa rin ako ng Panginoon. Although, nagpupumiglas-piglas pa. Nagpupumiglas-piglas pa. Pero naramdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos. He is the light. He is the true light. He is the great light. Kaya nga po kayo nandito para siya'y luwalhatiin, papurihan, pasalamatan dahil sa kanyang ginawa sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon. At that moment, talagang isinurrender ko na po ang aking buhay sa ating Panginoon. Wow! How great is our God! Siya po ang nag-enlighten sa ating mga kaisipan. In conclusion, mga kapatid, ay tayo po mga Kristiyano ay dapat natin gawin ang ating parte bilang nakatanggap na tayo ng light, ng enlightenment, ng kaligtasan ng ating Panginoon. Nais ng ating Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Number 1, teach the truth. Teach the truth. At every opportunity, stand up for the truth. We should stand. Hindi tayo palupaypay. We should stand for the truth. Because sabi ng ating Panginoong Jesus, the truth shall set us free. Ayaw ng ating Panginoong Diyos na alipin pa rin tayo. Oo, malaya tayong nakakagalaw, pero nakapreso para tayo inside. Teach the truth. Number 2 po, proclaim the gospel. Anong ibig sabihin ng gospel? Very good news. This is the very good news that Jesus Christ paid the price. Amen. Proclaim. Hindi mo, kaya nga po, very good news, hindi mo pinpoint, yan, pinpoint. Hindi mo pipinpoint yung katabi mo o yung mga kapatiran mo, yan, nagkasala yan, ganito. Magkokondem ka, no! Kaya nga po, ang Panginoong Diyos naman, ang Panginoong Jesucristo, ang example para tayo maging light to others. Hindi natin kukondenahin. Proclaim the gospel. You know what? Jesus loves you. Kahit anong mangyari, kahit maging sino ka man, Jesus will always love you. Wala po tayong karapatan mag-judge. Ang tanging nais ng ating Panginoon
is enlighten them. Enlighten our friends, enlighten our family, enlighten lahat ng mga kabatiran. Kasi we are in a fallen nature. Magkakasala at magkakasala pa rin po tayo. Pero ito po yung trabaho natin. Proclaim the gospel. Jesus has paid the price for their sins. They can be free of their burden of sin and its corresponding guilt. They can have real purpose and meaning in life. But do they know? Paano po demonstrate true Christian? How we can demonstrate that? Paano natin isasapamuhay pagiging true Christian? Alright? Makita sa ating maisapamuhay at talagang maramdaman ng ating mga kapatiran na, oh, Kristiyano ako. Hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Love is an action word. It means talagang makita sa ating mga buhay, mga kapatid. We cannot heal disease like Jesus did because those miracles were done to attest to His deity. But we can show the compassion that Jesus did and love both our neighbors and our enemies. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemies as you love yourself. Sister Joy, hirap naman nun. Sa biyaya po ng ating Panginoon, magagawa po natin iyan. Hindi sa ating mga sarili, sa sariling kakayanan, kaalaman, no. Kailangan po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. At lastly, mga kapatid, John chapter 9, verse 4 to 5, we must work the works of Him who sent me as long as it is day. Night is coming when no man can work. While I am in the world, I am the light of the world. Jesus is the light of the world. Kaya lahat tayo, mga nananampalataya sa Kanya, we must work. Yung, this is metaphorically, yung night is coming, yung, ito po yung pagdating ng ating Panginoon. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, Judgment Day, we must work. Lahat tayong mga nananampalataya, lahat tayong sumasampalataya, lahat tayong nakikinig, we must work. John chapter 12, verse 35 to 36, for a little while longer the light is among you, walk while you have the light, that darkness may not overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light in order that you may become sons of light. Walk. It means, kung ano yung ginagampanan ng Panginoong Hesukristo, ganun din ang gagampanan natin. Believe in the light that in order that we may become sons of light. Okay. At sabi po dito, mga kapatid, sa John chapter 12, verse 46, I have come as light into the world, that everyone who believes in me may not remain in darkness. Sa lahat po, tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, hindi na po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi po tayo nasa darkness, kundi nasa light tayo. Who believes in me may not remain. Hindi na tayo doon lang. Yung dating gawin, doon lang, hindi. Dahil nais na nating Panginoong Hesukristo na tayo din maging light sa ating lahat. At lastly, mga kapatid, sa
2 Corinthians chapter 4, verse 6. For God, who said, light shall shine out of darkness, is the one who has shone in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Christ. Amen. Ang ating Panginoong Jesus lamang, mga kapatid. Siya ang light. Sige po. I will give an illustration. Ito yung circle. And Jesus nasa loob. And out of the circle, darkness na po siya. Out of our Jesus, lahat na doon kasinungalingan. Pero kapag nasa circle tayo, nasa loob tayo ng katotohanan, hindi na po tayo malilintang ng kalaban. Amen. Praise God. At mga kapatid, tayo po ay magstay na po. Maraming salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Indeed that our Lord Jesus is the great light. When our lives gets darkened, Jesus is our great light. Maraming salamat po, Sister Joy. Patuloy po natin tanggapin ang ating Panginoon at pinagpang sa iba. Nasa po tayo ng Lord ay bibigay ko.
dulog sa ating Panginoon, sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord, hallelujah, God. Panginoon Diyos Ama, kami po'y lubusan nagpapasalamat, Ama, sa inyong sukdulang biyaya, grasya at habag, O Diyos, sa wagas mong pag-ibig, na tunay nga, Panginoon, na hindi ninyo kami kinalimutan, Ama, naging kayong ilaw ng sanlibutan ito, Panginoon, to enlighten us, O God, to give us the hope, hallelujah, Jesus, at kami rin po, Panginoon, ay makabahagi sa inyong kaharian, makabahagi sa inyong kagalakan sa aming mga buhay. Ama, salamat, salamat, O Diyos, na ibinigay po ninyo ang inyong bugtong na anak na si Hesus Kristo, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, tunay na, O Diyos, kami ay malaya na. Pinalaya niyo na po kami, Panginoon, sa sakit at karamdaman. Hallelujah! Binuksan ang spiritual na pangunawa, Panginoon. Pinalawak ang aming kaunawaan ukol sa inyo, O Diyos. Hallelujah, O Diyos. Panginoon, napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Patuloy, Lord, kayo pang siyang madakila, maluwalhati sa aming mga buhay. Panginoon, hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoong Diyos Ama. At sa, hallelujah, Lord, sa mga kapatid kong nandito, Panginoon, sa Santa Rosa Chapter, O God, sa pamumuno po ni Sister Roma, Panginoon, salamat, salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapagal, Panginoon. Tunay na, O Diyos, na hindi sayang ang lahat ng kanyang ginagawa para sa inyong ubasan, Panginoon. Tunay nga, Lord, marami po siyang testimony kung gaano kayo kadakila, kung paano kayo, Panginoon, kumilos sa kanyang buhay. At tunay na naging pagpapala po siya sa nakararami, Panginoon. Sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, Panginoon. Salamat, salamat. Dalangin namin, itinataas namin sa inyo, Panginoon, ang buhay po ni Sister Roma, sa po ng kanyang anak, sa po ng kanyang angkan, Panginoon. Sa buhay din po ni Ma'am Luz, Panginoon, na sa Amerika, Panginoon. Salamat, salamat. Ginamit niyo po siya, Panginoon. Hallelujah. Tuloy na, O Diyos, isa man sa aming mga kamag-anakan, O Diyos, na nanalig na nampalataya sa inyo, tunay ang buong sambahayan ay maliligtas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat, salamat po, Panginoong Diyos Ama. Salamat, O Diyos. At gayon din sa lahat ng mga kapatid namin dito, Panginoon, Santa Rosa Chapter, Panginoon, aming itinataas, idinadalangin namin sila sa inyo, Panginoon, isinusuko sila sa inyo, O Diyos. Tuloy nga, O Diyos, na walang lihim at walang hallelujah, Lord, lahat ay hayag at lantad sa inyong banal na harapan. Alam na alam po ninyo ang kanilang mga puso at kaisipan. You know the deepest heart's desire. Panginoon, ang aking mga kapatid na nandito, Ama, patuloy niyo po silang ingatan, palaguin sa spiritual, Panginoon, and all aspects of their lives, O God. Salamat, salamat po, Panginoong Diyos, Ama. Bubuksan niyo po ang bintahan ng kalangitan, ibubuhos niyo ng masagana ang pagpapala na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Every good and perfect gift comes from you, O Lord. Salamat, salamat din po sa mga kabataang nandito, Ama. Hallelujah. Patuloy niyo po silang palaguin, O Diyos. At academic excellence sa kanilang mga studies, O God. Salamat, salamat. May mga honors, Panginoon. At ito lamang po ay alay nila sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin, patuloy niyo palaguin, Panginoon, ang kanilang mga talento na ipinagkaloob po ninyo sa kanila, Ama. Magamit po ito, hallelujah, sa inyong banal na ubasan, O Diyos. Kayo lamang siyang maluwalhati, mapasalamatan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ang ibinigay po ninyo, Lord, sa aming lahat, O Diyos, talento, time, lahat, buhay, Panginoon, ay magamit namin para sa inyong ikaluluwalhati, ikatataas, ikatatanyag, Panginoon. Hallelujah. Kayo po ang siyang higit na may taas sa aming mga buhay at kami naman po ay inyong ibaba sa pinakamababa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, salamat sa mga attendees, kay Sister Joy, O God, na siyang nagbubuntis po, Panginoon.
ay pinagkakaloob po ninyo sa aming lahat. Ngayon din sa lahat ng mga chapters, so God, sa Palar, ay sa Pasig, Panginoon, sa Taguig, Panginoon, salamat sa pagsuporta, Panginoon, sa Santa Rosa, Lord, hallelujah. At Panginoon, patuloy namin isinusuko ang lahat sa inyo. Huwag po ang kalooban namin, bagos ang kalooban niyo lamang po ang siyang mapangyari sa aming lahat. Bless us all together, Panginoon. And this is what we pray in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Sa kanya sa mga Diyos at Diyos Espiritu Santo. Amen. Sister Joy, lumako naman po tayo sa pag-aalas na. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks, O Lord. Give thanks. We give you thanks, O Lord. We give thanks. Ngayon naman po ay sama-sama po natin nasalis ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Para ng
Ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kapurihan, Praise God. Hallelujah, Jesus. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tinatawagan ko po ang Woman of God at ang ating butihing coordinator, Sister Roma. Dito. Palapakan po natin. Thank you, Ms. Andrea Monique Constantino. Good afternoon, everyone. Good afternoon to you, Sister Mary Joy. No? First time, Sister Joy, na bumisita dito sa Santa Rosa. And of course, sa aking mga kapatiran na anak ko, na-surprise ako kanina na dumating ang ating mga kapatiran, no, sa Shalom. So kanina, okay, kung hindi mo sinabing alas 2 na, akala ko mga 5 minutes pa lang ang aming kwentuhan. So, kung pwede nga lang, Sister Joy, may tape recorder na ako, no, para na lang yung mga kabutihan ni Lord. Pero kahit ilang beses ko na yan paulit-ulit na sinasabi, para bang hindi ako nagsasawa na ipatotoo yung buhay na testamento kung paano nagkaroon from the start, paano nagkaroon ng Santa Rosa chapter, at kung ano ang mga ginawa ng Diyos dito sa chapter na ito na kanyang itinalaga, no? Ang sarap balik-balikan ng mga panahon na nagsimula sa kawalan talaga, mga sister, no? Wala talaga surprise, talagang hindi alam, marami talaga. Subalit, nakita ng Diyos ang pagtsatsaga, no? At una-una ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Kasi ito ay planado na talaga, kaya hindi ko na pinahirapan ang aking sarili, Sister Joy, na patago-tago pa. Dahil kahit anong tago-tago ko, Brother John, ang plano ng Diyos ay mangyayari. Ayaw kong magaya kay Jonah, no? Na kailangan pang kainin para iluwas. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko na pinahirapan ang sarili ko dahil alam ko na kahit anong tanggi ko, anong tago ko, ay mangyayari ang plano ng Panginoon. Kaya, kanina, ay kung may bisita kami dito, Sister Joy, kung nagkukwentuhan kami, kung ano yung kwento ko sa inyo, kwento ko na naman ulit. Walang kasawaan yan. Walang kasawaan yan, paulit-ulit, no? Talagang salamat sa salita ng Diyos. Na-miss ninyo ang number 1, ang salita ng Panginoon na dala-dala through Sister Joy. Na-miss din ninyo ang kanyang kagandahan sa hapong ito dahil maraming absent, dahil maraming sakit. Si Tenten, yung maliit namin, may dengue po lang. Nagka-dengue siya, no? Dahil uso ngayon ang sakit na dengue. Mga ubo, sipon, uso, mga hika. Dahil nga, umiiba ang climate natin. Malamig, mainit. Sabi ng doktor, pag umiiba ang lamig-init, kahit allergy, lumalabas din. Nakadepende yon sa sitwasyon. So, bakit ang mga nandito, no, talagang pinagpala ng Panginoon dahil nakarating, nakapakinig ng salita ng Diyos. At ang sabi doon ay tayo mga Kristiyano ay maging ilaw at asin sa ating kapwa. Ang salita ng Panginoon, mga anak, ay matalinhaga.
o kaya mga simbolo ang kanyang binibigay. Ibig sabihin, hindi ka naman literal na asin talaga na maglagay sa pampalasa sa mga pagkain, no? Ano ba ang asin? Subukan mong magluto ka, in literal tayo, magluto ka ng tinola, sinigang, ano man na walang asin. Walang lasa. Diba? Wala siyang lasa. Kahit ano pang ilagay mo dyan, pag wala ang asin, hindi perfect yung kanyang lasa. No? Kahit nga ngayon sa mga dessert na nakadesign siya na matamis, pero nilalagyan pa rin ng asin para mag-blend ang lasa. Diba? Para magkaroon siya talaga ng kakaibang lasa. Kahit dessert na yan, na nakadesign na matamis lang. Pero nilalagyan pa rin siya ng mga chef ng asin para magkaroon ng balancing lasa. Sinabi doon kanina sa salita ng Diyos, ilaw. No? Tayong mga Kristiyano ay maging ilaw sa kapwa nating nadidilimang Kristiyano. Hindi na yung madilim, hindi na yung hindi ka Kristiyano na nakita mo, yung isang Kristiyano ay matingkad ang ilaw, lumiliwanag ang ilaw, ay ikaw naman ilalapitan mo para patayin ang ilaw. No? Para hugutin o takpan ang kanyang ilaw para pareho na rin kayong magdilim. Alin ka doon? Ikaw nagpatay ng ilaw o ikaw ang ilaw? may sadyang tagapatay talaga ng ilaw, no? May sadyang tagapagpatay talaga ng ilaw. Subalit ang Kristiyano, mapatay man ng ilaw, muli itong sisimbihan upang liluwan. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Patayin man yung ilaw mo, pundihin man yung ilaw mo, ano man ang gawin ng ilaw mo, patuloy mo itong sisimbihan. Amen. Ang Kristiyano, nabanggit mo nga doon kanina Sister Joy, ang Kristiyano, magpasalamat ka kung merong nagtutuwid sa'yo. Kung tinutuwid ka. Dahil ang katotohanan, pagpapalaya sa'yo. Una-una lang yan masakit. But at the end of the day, magpasalamat ka. Dahil merong kapwa mo na sinabi ang katotohanan. Mahal ka talaga ng Diyos. Bakit? Hindi hinayaang ng Diyos na mag-enjoy ka sa iyong pagkakasama. Pero sometimes ang Kristiyano alam na kasalanan yun. Subalit, nag-i-enjoy siya. Yung enjoyment mo yan ay pansamantala lang. Talagang dumarating sa punto na talagang paluin ka ng Diyos. Minsan hindi lang palos, totoong balos talaga. Hahambalusin ka talaga ng Diyos para matuto ka. Kasi sometimes pag kurot-kurot lang ay kaya, kurot lang, di ba? Magagawa mo pa ng paraan, di ba? Pag pinalo ka, ay kaya pa rin, kaya pa rin. Pero kung idus-purdos ka na talaga sa ulo, tingnan ko lang kung kaya mo pa talaga. Di ba? Hindi mo na aantayin mo pa ba? Ang tanong, aantayin pa ba natin na dus-purdos talaga ang gamitin ng Diyos para makisita? Masakit talaga ang katotohanan. Pero inuulit ko, ang katotohanan ay magpapalaya sa akin. Kaya salamat sa Diyos. Alam mo, Sister Joy, Brother June, kahit anong problema o karanasan na madadanas mo, hanggat kalooban ng Diyos, ito asal na kayo mananatili. Maski sabihin mo ng ayaw ko na, para ka talagang rubber band, babalik ko pa rin. No? Kahit anong hila mo, layo-layo, pag binitawan mo yan, babalik ka pa rin. Kaya kung naghihirap ka man ngayon, choice mo lang. Choice mo lang. Hindi yan choice ng Diyos. Kaya minsan yung hindi madali ang maging coordinator o isang maging haligi lalo na sa usaping
maging Kristiyano, Sister Joy. Okay pa nga barangay captain ka, Brother John. You know, ay malaya ka kahit anong sabihin mo doon. Kahit magmura ka, magalit ka, sumigaw ka, okay lang. Parang given na yun eh, di ba? Na talagang, pero dito, kahit na uy, talagang ganyan, talagang magtitimpi ka talaga. Magtitimpi ka talaga. Kahit kasi mahuhusgahan ka. Krista, gusto na naman na, pero ang buhangan na, bugay na, ganyan. Mahuhusgahan ka na. Magtitimpi ka talaga. Yung pasensya mong putol na, dudugtungan mo pa. Idudugtong mo talaga. Eh, paano nadugtong na si Roma? Naputol na naman. Pwede mo na siyang hampasin. Hampasin, you know why? Itapon mo sa dagat para matutugluhan mo. Kasi minsan, pag sobrang comfort ng Kristiyano, hindi na siya natututo. Parang baby pa rin siya lagi. No? Ang Kristiyano, minsan kailangan mo na itapon para matutulong mo. Gusto mo bang manatili kang sinusubuan, Brother Doom? Sinusubuan ng Cerelac? Habang buhay ba, gusto mo Cerelac lang kinakain mo? Diba? Habang lumalaki tayo, kumakain tayo ng iba't ibang pagkain. Mayroong matitigas, no? Pwede ka lang kumain ng sinigang, tinola, bulalo, lechon, fried chicken. Dahil kung Cerelac pa rin, lugaw pa rin ang kinakain mo, hindi ka matulog. Hindi mo ma-enjoy ang pagkain. Kagaya din sa pag-aaral ng salita ng Diyos, Sister Joy. Pag Kristiyano ka pa, love lang yan, Brother John, kasi baka mamaya huwag mo na yung revelation kamatayan. No, huwag mo na yung mga gagawin pang kakabalos ng Diyos. Ay, bakit ba kaya? Pero no, medyo meron lang yun. Pero habang patagal ng patagal, makikita mo talaga ang katotohanan. Pero sa katotohanan doon ka matututo. Matututo talaga tayo sa mga bagay-bagay. Sabi nga ng isang preacher natin noon, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, yung pag-attend natin sa gawain ng Diyos para natin yung deposito sa bangko na anytime, anuman ang mangyari, anumang pagsubok na mangyayari sa buhay mo, meron kang mawi-withdraw, magagamit mo sa iyong pangangailangan. Ibig sabihin, yung mga salita ng Diyos na natutunan natin at nakikinig, napakakinggan natin every Sunday, pwede natin mawi-withdraw yun. Ang hindi sinabi ni Sister Joy. Noong January 26, ako daw ay dapat maging ilaw at asin sa aking mga kapwa Kristiyano. Maano mo yun? Magiging sandata mo yun. Sa, kung ikaw ay simangutin, no? Ikaw ay nanatiling pabigat sa ministeryo ng Panginoon, marirealize mo ngayon na hindi pala dapat ako pabigat. Magiging asin at ilaw pala ako sa ministeryo ng Panginoon. Dahil hindi kapwa mo ang pinapahirapan mo ang Diyos. Akala mo sa kapwa mo ikaw nakaganti sa Diyos ka. Dahil kung pumunta ka lang dito para sa akin, hindi ka lang matalisod, baka tumambing-tambing ka pa. Dahil hindi ako ang perfecto. Ang Diyos lang ang perfecto at nag-iisang perfecto habang buhay. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsasawang makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga ng isang magulang, anak, pumunta kayo dito makinig kayo ng salita ng Diyos dahil ito lang ang pamana na maiiwan. Nung narinig ko yun, Brother John, kakaiba yung statement niya. Ito lang ang pamanang may bibigay ko ka sa'yo, wala nang ito. Yan ang katotohanan. Dahil, salamat sa mga batang ito dahil bata pa lang ay nagkaroon na sila ng pribilehiyo niya na makapaglingkod sa Diyos na kataas-taasan. Pribilehiyo niya yan para
umawi, sumayaw at papurihan ng Panginoon dahil hindi lahat ng kabataan nabigyan ng pagkakataon na magpuri sa Panginoon. Kaya dito ka lang makakita, Brother Jun, makapakinig ng aming MC at ang aming song leader ay lumalumay lang, kalmado lang talaga. At talagang ako'y aliw naman talaga sa pagiging kalmado niya talaga. No? Ang sabi ko nga, Brother Jun, nakikinig-kinita ko na ang magmamana. Amen. No? Dahil hindi ko naman, yung mga anak, akala niyo yung mga pagbibigay ko ng mga posisyon, mga ano, pinagdadasal ko naman yan, sister, pinagdadasal ko yan. Lord, ipakita mo sa akin kung sino ba talaga, ganyan. Sa dami nila eh. So ngayon, ang dinulong ng Diyos, si Andrea Monique. Oh. Nung sinabi ko, anak, on the spot pa yan na mag-MC ka mamaya, galing pa ng bakasyon. Medyo, ano pa eh, medyo na-enjoy pa niya yung bakasyon. Pero naman hindi siya tumanggi, brother. Opo, sabi niya, nag-MC nga siya. Nung pagsalita, ikakaiba, di ba, pag nag-MC ka, good afternoon! Mga ganyan na, magandang ano ba? Siya naman, talagang kalmadong-kalmado, pero we enjoy. No, na, ibang flavor naman siya. Ibang, ibang atake naman siya. May kanya-kanya tayong gift, Sister Joy, di ba? Oo, pero yan lahat ay galing sa Panginoon. No? Galing sa Panginoon. Kaya, nairaos, sabi ko nga, Lord, ikaw na bahala mamaya. Ang aming choir leader talagang Kuya Angelo, merong importante lang na pupuntahan. Magbabakasyon lang. No, meron lang talagang importante. Nagsabay ko sa drummer namin. No, talagang sabi ko, mag-enjoy kayo anak. No? Lord, gabayan mo ang mga batang natitira. Meron pang mga natira. Kaya sabi ko, gampanan, magkakaroon ng gawain mamaya ang Panginoon. Hindi alam ng kaaway, Brother Jun. Brother Jun, tanda-tanda ko yan. Sanay na ako. Nasanay na ako na may mga punto talaga na sabay-sabayan mag-absent. Parang nasubukan ka talaga. Sabay-sabayan mo wala. Parang ano ba, nag-uusap-usap. Sabay-sabayan mo wala. Pag dumating naman, sabay-sabay naman. Ganyan lang, dumating sa punto na ako lang. Tapos ang mga anak ko, dahil sabay-sabay na ba, hindi kami maka-attend, kasi may ganito, hindi kami maka-attend. Wala. Sabi ko, anak, sabi ng Diyos, yung isa dalawa na nagkakatikon, nariyan siya. Iapat pa kami. O, di ba? Sabi ko, ako magsasalita, no? Ako magsasalita, ikaw magtutugtog, mag-ano, kayong dalawa kakanta, ha? Tuloy ang gawain ni Lord. No? Tuloy, hindi ka, ano, huwag kang maglulupag, apat na lang kami, wala kasi kami kakandalagas-lagas na tuloy ang laban, apat pa kami. Ko, anak, sure ball na yan, may apat. O pang-lima ang preacher, no? Pang-lima ang preacher, sure ball na yan. Pero hindi naman hinayaan ng Lord na lima lang kami. May darating at darating talaga magdadagdag. Kaya huwag ka malulungkot ako, pakunti-kunti kami siguro, ano na, ganito. Dumarating sa buhay yan. Parang panahon din yan. May tag-init, may tag-ulan, may bagyo, may ano, ganun din ang pag-serve kay Lord. Diba? Tuloy-tuloy lang. Alam nyo ang mga Kristiyano, sister, na nakapakinig na ng salita ng Diyos, ha? Nauuhaw ko ang salita ng Diyos. Kaya lang hindi makapunta, ano, dahil minsan sa fried chicken. Parang gusto mo na lang i-prito minsan ng fried chicken. Nagmalitong-lutong talaga, no? Yun lang. Subukan mo, kapatid, yung fried chicken na yan, iprito mo, muli kang pagpapalain. Alam kong mauuhaw ang Kristiyano sa salita ng Diyos. Dahil ito ang tunay na nagbibigay ng lakas sa pang-araw-araw nating buhay. Pag naka-disconnect ka, pagputol ka sa sanga, no? Hindi na na-crack lang yan, hindi ka ganun palago. Sa katagalan, ikaw mamamatay. Puputulin, lalagay sa at susunod mo.
kung mo darating sa punto na masusunog ka. Pag sinunog ka, mainit yun. Kaya salamat po at medyo humaba-haba na, no? Sinasamantala ko lang, baka matagal na naman na pagbalik ni Brother John dito. Sinamantala ko lang na nandito ang mga bisita natin, Sister May at Sister Glenda, no? Kaya na-miss ko sila, na hindi surprise, no? Salamat sa Diyos, sa buhay mo, Sister Joy, for 33 years. 33 ka na pala, hindi mo kang 33, ano? Basta 34 na. Panalangin ko sa Panginoon, no? Pagpalain ka mula ulo hanggang talampakan. Batid namin na mga pastors o mga manlalakbay upang magpahayag ng salita ng Panginoon ay triple pa ang pagsubok ninyo kasi tayo. Kung kami ay 1,000 lang na masamang espiritu ang umaalis-alis kayo ay million. You know why? Dahil bawat pagbuka ng inyong mga bibig na salita ng Panginoon ang inyong binabanggit, millions na masamang espiritu ay nanginig. Kaya sa inyong mga daraanan pa lang, talagang papansin na sila upang matalisod ka, upang bumalintong ka, upang hindi ka magpatuloy sa pag-serve ko. Alam ko medyo may kabigatan ang inyong obligasyon, pero wala ka ng panahon para pa magtago at tumakas. Isang pribilehiyo na sa dami-dami ng tao sa mundo, ikaw ay isa sa pinili na magpahayag ng salita ng Panginoon. Trabahador ka ng Diyos, may-ari ng langit at lupa. Kaya lahat ng mga pastors, mga preachers, lagi kong pinapanalangin na hanggang sa kadulog-duhuhan, inyong mapagtagumpayan. Dahil sa kayo sa may mabigat na obligasyon sa ministeryo ng Panginoon. Bigyan kayo ng kalakasan, karunungan, katapangan, KKK na, no? Na magamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay. Ang sabi mo nga, medyo sikiling pa. Normal lang yan dahil ito ay tao. Lahat ng yan ay mapagtagumpayan mo pag nakakonect ka lang kayo. Natural lang nadadapa. Pero wag pa ulit-ulit doon sa nagawang kasalanan. Dahil alam mo ng mali yun, patuloy mo pa rin pinuulit. Dahil pag pinulit mo, darating ang panahon magkalusin ka ng Diyos. At kung nakabalos ka naman ng Diyos, huwag mo nang tanongin, bakit mo ako pinalo? Bakit mo ako hinambalos? Kaya salamat sa Diyos. Walang ituman sa atin ang makapagtago sa Diyos. Kung ikaw ay nagtatago sa maskara ngayon, kung ikaw ay nagmamaskara bilang Kristiyano, hindi ka makakapagtago sa Diyos. Ilalantad ng Diyos ang katotohanan. Ilalabas at ilalabas ng Diyos ang katotohanan. Alam mo ba, Sister Joy, sa aking natutunan, hindi pag ikaw Kristiyano at may relasyon ka sa Diyos, at nakikipag-usap ka sa Diyos, hindi ka pwedeng ligawin. Hindi ka pwedeng linlangin. Malalaman at malalaman mo ang katotohanan. Ipapaalam at ipapaalam sa kahit anong tago ka. Malalaman at malalaman ang katotohanan. Kaya maraming salamat po sa hapong ito. Maba na. Sister Joy, no? Dahil nag-enjoy talaga ako, no? Talagang kakaiba yung feelings ko talaga, no? Iba talaga yung feelings ko. Talagang iba talaga. Talagang magaan talaga ang aking pakiramdam. I don't know why. Si Lord, pag mabigat ang pakiramdam mo, follow ka lang, sunod ka lang. Paano ang sunod? Iisipin mo parang
problema mo, pero hindi talaga naiisip. Magkakaroon ka talaga ng kagaanan ng isip, ng damdamin, magkakaroon ka talaga ng comfort, no? Talagang naranasan nyo na ba yun na kahit na may problema ka, pero parang wala na. Parang mamaya na yan, no? Talagang may solusyon yan. Basta unahin mo ang Panginoon. Kaya ako naka-face mask, wala akong teacher. Ito muna yung anak ko. Pero alam mo ba, ilas na lang to ha. Alam mo ba, Sister Joy, tinanggal sabay-sabay 11. Ang tip ko, Wednesday. Sabi ko, ay, papatak ng Sunday. May dahilan ako hindi magsalita. Kasi nagulutan ako ng ngipin. Yung iniisip ko na magsalita, hindi naka-attend. Walang choice ako magsalita. Imagine mo, wala akong ngipin 11, pero naintindihan niyo pa rin yung sinasabi ko. Diba? Naoperahan ako, Brother Jun. Ngayon, gabi na ako nakalabas. Kinabukasan. Sa hospital ako ha, kinabukasan. Pag-ising ng anak ko, wala na ako doon sa bed ko. Nandun ako sa kabilang mga bed. Nagpakwento ako ng kabutihan ng Panginoon. Walang day off. Maski na ikaw nasa bingit ng mga bed. Kaya siguro, sister, yung mga kwento ko kanina sa inyo, yan ay buhay na patotoo na para bang regalo ng Diyos, pakonsuelo ng Diyos. Na kahit sa limit ng kamatayan, pang ICU case na ako, naoperahan ako 2 beses. Sabi ng anak ko, naku, bukas pa, utos-utos ko si mami, iabot mo yan, iabot mo to, iabot mo ganyan, o. Kung di ako nakaramdam ng sakit. Naoperahan kayo, di ba, yung iba, mabangunin pa, paiinumin pa ng pain reliever. Inopera ako, Brother John. Isang beses lang ako uminom ng pain reliever dahil doon sa hospital. Dahil pabantayin ka na, inumin mo na ma'am, wala akong choice. Ininom ko. Pero isang beses lang. Wala akong sakit na naman. Katulad din ng pagbunot ng ngipin. Isang beses, ako nakainom ng pain reliever. Pero wala ko. Hindi talaga ako kung sabi mo pinahirapan ako, kinahit pa yung mga ginagid ko. Ibig sabihin, magkakaroon ka talaga ng pain yan. Pero pagdating ng Sunday, nakapagsalita ako. Oo. Kaya salamat sa Diyos, sa pribileyo, mga anak, salamat sa inyong lahat. And of course, kay LJ, no? Ang aming top 1. Mga batang ito, halos lahat sila talaga ay with honors. Lahat nag-excel sila sa kanilang pag-aaral. Talagang ang mga batang ito ay nag-aalab na nagsaserve kay Lord, no? Kaya nga sabi ko kanina pinapahinga na ako ni Lord para ito. Anong gagawin gagawin nila? Dati ako gumagawa niyan. Ngayon ba rin yung gano'n na, nakita niya? Basta pag na okay na kasi minsan, sign of respect yun na okay ba yung gagawin namin, ito ba yung gagawin namin. Kaya maraming of course, kay Cheris Kebuso, nagbasa ng ating salmo, no? Kila Ian, kila Francine, kay LJ, kay Dali, ang ating vertical team. And of course, ang aking anak, na napatutuo ko lang kanina sa inyo, no? From zero, walang alam, no? Walang alam sa pagtutok, sa pagkanta, sa ganyan. Pero sa aming, wala akong experience, brother. Pero sa patuloy na pagdadasal, no? Hinahawakan ko ang kamay ng aking anak, natuto. From kawalan, hindi matagal, mabibilis. Binigyan talaga ng kasagutan ng Diyos. Kaya maraming salamat po. Next week ng February, mga anak na si Sister Joy. Madagdagan na ang pamilya ng Salong. And of course, kay Jasmine, no? Ang nakakay sa'yo, Jasmine, wala na. Pero ang hinakay nandito. And salamat kay Sister Glenda, no? Ang aming, ano talaga yan, si Sister Glenda, mga anak niya yan, yung dalawang magaganda, nagmana sa nanay nila. Kung ganyan kaganda ang nanay ninyo, no? Siya kaya, talagang walang sawang nagdadala ng aming pagkain, si Sister May, ang aming bagong chef ngayon. Nalilipat sa kanyang menu. Salamat. Sa mga kabataan, sa lahat po nanonood, ang dami pong nanonood. Yung last gawain, Sister Joy, may nag-share na hindi naman taga Shalom. Nakitinuod lang siya, tapos sinare niya. Salamat kapatid, yung pag-share mo na salita ng Diyos.
Kaya isa yun sa pinakamagandang bagay na nagawa mo dito sa mundo na ibahagi ang salita ng Panginoon. Sa lahat po nanonood, sa aking pamilya, sa aking brother husband, sa mga hindi umaten pero nanonood, no, sa kay Tita Dot, kung paano kami pinagpala ng Panginoon dito, ganun din kayo pinagpala ng Diyos. Dahil mahaba ang kamay ng Panginoon, no, para lahat tayo ay maabot. Kaya salamat sa technology ngayon, na saan ka man naruroon. And of course, sa husband ni Sister Glenda, kay Brother Jojo dyan sa Qatar, no, katulad ng husband ko si Jan nasa Qatar din. Ang husband namin ay parehong nasa Qatar, no. Manood lang kayo dyan. At kahit malayo kayo, alam niyo na may parating ang blessing dito sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Sister Roma, sa iyong closing remarks. Diba? Ang cute mo. Yeah. Salamat po sa ating mga kapatid na nandito ngayon at sa lahat po ng nanonood sa ating FB Live, lalo na po kay Sister Luz na nanonood po from California. Nawa po ay bigyan ng Panginoon ng ating lahat ng panalangin at gabayan niyo po tayo sa anumang ating gagawin. Kaya ngayon po ay naanirahan ko po ang lahat na umawit ng may ngiti sa ating mga labi at batiin ang lahat ng Peace be with you. Salamat! I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my Hindi kayo King. makain? I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Nakikita